Yo, 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 yo. yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Anti-support. Kami ang pangalawang brotherhood ninyo, no? Pangalawang brotherhood, pangalawang tuli, pangalawang... wala kang tatay, wala kang masculine role model. Dito na. Dito ka na. Saan ka pa pumunta eh. So isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko, nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Time will tell. Magsisilubugan yung mga idol nyo. Ako lang ang mananatili on top. Tandaan nyo yan. Yeah. At magpagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Av. Boxing tayo dyan sa Jackie Luville sa Golden Boy Boxing Gym Club. At mga kabataan, ingatan ninyo ang pera nyo. Yes, Johnson Paul para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka, gusto mo na mag-amoy mabango pare, habang nagbaboxing ka, habang nag-self-improving ka, type shit, naghanap ng pera, kailangan mabango ka pa rin. So mga pabango natin, available sa Shopee at TikTok Shop, Seduce, Black Prism, nandyan yung link. May methanol ba yan? Description. Safe na safe pare, hindi methanol, ethanol. Ethanol. Diba? Kaya hindi nga kami nagmamahal, dapat magmamahal na kami kasi yung mga kalaban pala, metal gamit, pero 1,000. Nanira pa oh. Hindi ko sasabihin. Yun. Hindi ako Okay, magda-drop okay. na yun. Basta gano'n. Di ba? So, doon na kayo sa amin. Mura lang. Diba? Safe pa. So, kung lalaki ka manonood dito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo. At swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Woo! Yeah! Pew, 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 pew. Pare, yung speaking of magkakilala na tayo. May nakilala ko doon sa internet, pre. Nakikita ko siya na Pilit mo. thirst trapper sa social media. Hindi ko napapangalanan. Nagkaroon siya ng issue, pre. Lumabas at actually, nakita ko sa video mo yun eh. Si Red. Ano ba nangyari Abedonia. doon? Pangalala ko na. Sino yun? Red? Kahit pangalala ko, di ko naman siya kilala talaga eh. Sa totoo lang eh. Oo. Gumawa ko ng video sa kanya para kay Yolab. Tinira niya si Yolab. Bastos daw ang content. Ano daw sinabi? Ano bang nangyari? Parang hulaan niya kung virgin ba ito o hindi na. Parang ganun. So, nauuso kasi ngayon yun, di ba? Ito, bading ba to o lalaki? Yung content na ganon. So, ito si Yolab, parang sumasakay sa trend. Sa kanya naman, virgin ba to o hindi na? Pero ang trap daw doon is ibang image yung ipapakita. Tapos pasasagutin ka ng ganun. Iba ang ipapatong naman na picture sa labas ng edit. Baga parang rage baiter na nga. Ako, ang stand ko dyan, pare silang mali. Mali si Yolab pag sa point na parang nababastos na kasi yung mga babae. O mali siya doon, di ba? Pero mali din naman itong babae kasi ba't ka nangipag-engage pa? Aware ka na nga pangalawang content mo na to kay Yolab. Ayaw mo na nga sa kanya Sinabi niya to sa video, ayoko talaga dun kay Yolab. Huwag ka na makipag-engage. Talikod ka na. Wag daw ganun kasi baka daw hindi siya maging be nice, baka maging suplado daw sa paningin. Putangin, ba't may paki ka pa sa ganun? Diba? Pero kasi diba, tignan mo to. Si Yolab, parang alam natin yung content niya is parang manyakol talaga di ba? Oo, biruan, di ba? Manyakol, bastos, ganun talaga yung content niya Ngayon, kaya medyo, again, naniniwala ako na ganun talaga yung contenta nila. Kumbaga, si Yola, para silang organism ba? Organism. Hindi makikipag-interact ang isang organism kung hindi siya compatible doon sa isang organism. Di ba? Like for example, dito is parang H2O, di ba? H2 then yung oxygen, di ba? Hydrogen and oxygen. Ngayon nagme-make sense sa akin, pare. Alam mo kung bakit nagme-make sense sa akin silang dalawa? Kasi kaya siya nilapitan ni Yolab at hindi nahiyang lumapit sa kasi niya si Yolab. It's because ano bang content nung girl? Kinesexualize nila mga sarili nila. Thirst trapper din Kaya nga hindi ko maintindihan na ilalaban niyo yung ganung side ng sinesexualize niyo rin naman sarili niyo. Ayaw niyo ma-sexualize ng media. Ayaw nyo ma-sexualize ni Yola, but still sinesexualize yung mga sarili nyo, pinopost yung mga thirst trap nyo, mga nyo. So, I don't get it. Hindi ko rin magets So, pinalagpas ko na yon na ganung point na wala kang point yung nilalaban mo kasi nga nilalaban mo, contradicting naman sa kilos mo. Sa mga posting mo na pa-sexy mo. So, doon, contradicting na. Pero hindi na ako pumunta doon. Ang point ko na lang, dapat di mo na kinausap si Yola. Ano naman kung masungitan siya sa'yo, that's it. Di mo naman siya gusto
Hindi mo siya like as a person. So, ba't iniintindi mo pang matarayan siya sa'yo or what? Oo nga, Suplada. no? Ang Di mo gets kung nagpi-people please o gusto manira ng tao. Kasi ang dulo niya, unfollow nyo to si Yolab, cancel nyo to si Yolab. Parang gusto niya sirain yung trabaho ng tao. At the same time, gusto niya hindi siya masungitan sa kanya. It doesn't make any sense. So crazy. Fake nga. Real talkan. Kasi, Peke. kasi nakita ko yung video mo, sabi niya, hindi ko siya kilala as a content creator. Why are you talking to him kung hindi mo pala siya kilala in the first place? So, hindi safe. Sinungaling. Bakit ka nakikipag-usap pa? Dapat, kung di ko kilala yung tao, kunyari, sasabihin sa akin, Boss, may question ako ganito. Taka, sino ko? Oh, ay, hindi. May lakad ako. Yun na yun eh. Di ba? So, sa akin, hindi talaga nag-make sense na hindi mo kilala. Tapos may answer ka pa ng question. Ang dami nyo pang pinag-usapan. Tapos, oo ka. Ito pa eh. Kaya talagang kayong dalawa, nagme-make sense. Huwag kang magalit kay Yolab kasi nagme-make sense na lumapit siya sa'yo. Kasi isa pang question ko rin dyan is, sa tingin mo ba, no? Pag kumpara natin, itong isa thirst trapper, yung isa, sabihin natin, sino ba yung isang, magbigay ka nga ng isang content creator na babae na matinuang image sa internet. For example. Hirap nun ah. Hindi, content creator na matino. Si V. Si V. Cortez. Yun. Okay. V. Cortez. Sa tingin mo si Yolab magtatanong ng ganun kay V. Cortez, pre? Oh. Diba? O kaya sino yung nagluluto? Sino yung nagluluto? Yung Si Dudut. Yung nakakulab na ni Dudut. Yung basta yung Si nagluluto. Carol Banawa. Hindi yun. Basta yung nagluluto, sikat din na cooking content creator. Edad mo ha. Kilala mo si Carol Banawa. Oo. O for example. Hindi na alam ng Gen Z yun. Carol Banawa, no? O for example, lapitan yung si Carol Banawa, for example. Maglalakas ng loob ba lapitan ni Yolab? Hindi mahihiya yun. Sex or chocolates, gaganunin niya yung sila V, Cortez, hindi niyo gaganunin yun. Gaganunin So, yun. ang point mo is, Nag-make sense sa akin na lumapit sa'yo yung tao. Para kayong dalawang, again, sabihin nga natin, pareho silang hindi tama. But, pareho kayong organism that should work together eh. Kaya nag-make sense na lumapit sa kanya eh. Because thirst trapper siya eh. dito na nagkakaroon ng disconnect. Oo nga eh. Thirst trapper, pero, Huma-high ground, pre. Kaya nagugulat ako sa kanya. Ito pa sabi niya, no? Kaya hindi nag-make sense sa akin. Sabi niya pa dun sa content na na-review mo, sabi ko napataas din yung kilay ko. Sabi niya, eto sa Yolab, dapat gamitin mo sa tama yung platform mo. wow! Hipokrita! Pag-click ko ng profile niya, Pag-click ko ng profile, puta nakita ko naka two-piece, naka bra, naka panty, naka-pisil na yung cleavage. Have you asked that yourself, girl? Tinanong mo ba sa sarili mo yan kung ginamit mo sa tama yung platform mo? so doon magme-make sense sa tama ka nga, na same lang naman sila na Yolab ng branding. Same. Bakit kailangan maglaro ng linis-linisan? Exactly, pare. Doon ako nagtataka. Saan galing yun? Ito ang gusto kong i-question sa mga thirst trapper at dito rin sila talaga may disconnect at nadidelusional talaga sila, pre. Itong mga thirst trapper na to, once makakuha sila ng attention, following from the low value men, mga simp, akala nila yung attention na yun is high value. Di ba? Hindi. Okay? If you attract simps by thirst trapping, hindi high value at wala kang karapatan na maglinis-linis at iangat yung sarili mo na better ka na sa ibang content creator. Tama. Di ba? Meaning, to say, hindi siya yung right person magsabi nun. B. Cortez nagsabi nun, let's say. Pag si B. Cortez nagsabi nun, nilapitan Okay, B. siya ni Yolab. Tangina. Mali talaga ni Yolab. Gago ka ba, pre? Binabastos mo yung tao. Ang ganda-ganda ng image yan. Family content yan. And then magpo-post si V. Cortez na, don't follow Yolab kasi ang bastos ng content niya, dapat gamitin mo yung platform mo sa magandang way. She's right. Tama yun. Nasa posisyon. Bakit? Si B. Cortez, ginagamit niya yung platform sa tamang paraan. Family. Making money. Making money. O, paano kumita ng pagbebenta. Yo. Di ba? Right platform. Platform mo, thirst trap. Tapos sasabihin mo sa akin,
use your platform sa correct way. Ha? Saan galing yun, pre? Doon ako na confused, ha. Doon ako na confused para sa totoo. Me too. Kaya, yung comment section yan na ipagtatanggol nyo pa yung babae, huwag nyo isama yung sarili nyo dyan sa kaihibangan na yan. Huwag nyo gawing tanga lalo yung sarili nyo dyan. Kasi, nakita ko yung nasaglitan ko yung comment eh. May nagtatanggol din dun sa babae. Dami. Oh, dami, pre. Dami. Kung pinagtatanggol nyo, hindi kayo makakaisa dyan kahit anong gawin nyo. Sabi, ang pinakaisa, nakita ko dun sa comment kay isa daw, boss, di mo naintindihan kasi, nilapitan daw siya ni Yolab, pinilit. Pinilit? Nasa public event daw sila eh. Paano pinilit? Pwede ka sumigaw dun, ha? Oo. Di ba? Nakasama ko si Yolab one time sa Pop-Up Manila. Taka na pugad ng mga bading yan, pare. Daming bading dyan. Pero yung bar na yung pinuntahan namin yung Pop-Up yata yung bar na yun, parang wala naman masyadong bading. And maganda yung bar. Shoutout sa Pop-Up. Ang ganda nung bar. Sa ano yun? Sa QC. So nandun si Yolab nakahigang ganun. Event, ganyan. Inuman kami, mga tao. Nakita ko na Yolab, biglang bumangon. Yung camera. Punta sa akin. Doon na yun, yung sa beef pa namin noon. Yun. Oo nga pala. Oo, naalala ko. Scripted naman yun eh. Sinabi naman niya, sabihin mo to, ganyan. Sabi ko, sige, okay lang din sa akin. Pasabugin natin, ganyan. Para may makain ka. Legit yun, pare. Kahit mapanood mo to, alam mo yan. We're not friends eh. Alam mo yan, we're not friends. But, alam ko kasi yung laro nyo, alam ko na yung laro ng internet, so sumakay lang din ako. Pero hindi niya ako kayang pilitin. I'm pretty sure hindi na mimilit si Yolab based sa pagkakakita ko sa kanya. Hindi niya rin kaya mamilit, pare, butot balat siya eh. Hindi niya kaya mamersa, kahit magpersahan sila ng babae na yung tingin ko ma-overpower niya si Yolab. Kagang payat ni Yolab sa personal, pare. As in, ang payat talaga. Hindi ka kayang persahin. So, hindi valid yung sinasabi ng babae na parang pinwersa siya or what. Tangin, hindi mangyayari yun. Sa payat na Yolab, kaya mo itulak yun. Diba? Tsaka, kung pinilit ka pala, tanga ka talaga para mag-resort ka pa sa gumawa ng content. Kasi kung pinilit ka, pwede mong pwede mong Kasuhan. Oo, di ba? Yun ang kung talagang seryoso ka, na kontra ka sa pinaggagawa niya, kasuhan mo, yun ang talagang mayayari talaga. Sabi niya, siya dun. papaalis na siya. Sabi niya sa video niya, paalis na siya. So, paalis na dapat ako. And then, out of curiosity, tinanong ko kung para saan yung video. Lumapit pa pala. And then, doon na tuloy yung content. Sinabi niya, ganito lang daw gagawin, ganyan gagawin. So, ako naman, nag-comply ako. Tangin na. So, pag ngayon ang ending, balak niya siraan ng trabaho tong tao. Tanggalan ng kaperahan. Balak niya lang i-destroy. Na hindi nagme-make sense sa akin. Pares kayong mali dito Ulitin ko, mali rin si Yolab kasi hindi naman talaga pang masa yung content niya, pambastos talaga yung karamihan. Pero mali ka rin sa part na gusto mong tanggalan ng trabaho to at the same time, hindi rin naman ganun din naman yung branding mo. Ganun Pares din lang naman. kayo. So wag na kayo mag-away. Yun ang punto namin. Kung high ground siya, pre, isa pa sa naiinis ako, sabi niya, yung questioning daw na yon is degrading daw sa women. Parang hindi mo kailangan i-treat yung mga babae ng ganito. Yung pag-ubad, empower. Ito. Yun na nga eh. Sabi ko, ikaw rin girl, yung ginagawa mo is also degrading women. Kumbaga parang pinapakita mo yung katawan mo that hindi ka naman nagluluto, wala ka namang content na luto, wala ka namang content na other than just showing your body. So, your content is also degrading women. Why? Sexualizing. Nire-represent mo na yan lang ang kayang gawin ng babae, maghubad, magsasayaw-sayaw. Pareho lang kayo eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, again, hindi rin ako agree sa content nga niyo, but para kayong organism. Same, nagpa-function. Same kayo eh. Iba lang yun, lalaking content lang to, ikaw babaeng content creator ka, pero para sa akin pareho kayo, sa mata ko, pareho kayo ng market. And may post siya dun sa comment section na mga chat din ng mga other beautiful girls like them na nagkakaisa-isa. Parang, oo nga sis, nababastusan din ako dyan. Alam mo sa nakikita ko? Nag-open forum lang to mga to eh. Tapos pag-desisyon na nila, oo nga no, di ko rin gusto to. Nag-chain reaction. Kasi wala naman sariling desisyon to mga to unless magpulong-pulong na yung 5 sila na I don't like this guy. I don't like this guy. Doon lang yung magde-declare na, sige, gawa kong video.
Kasi may mga comment siyang pinost dun sa comment section. Conversation nila ng other girls na kagaya niya ng work. Same content creator din. Ganun din ang sinasabi. So, nagpupulong-pulong to ng negative muna. Wala, mga gago kayo. Walang mangyayari dyan. Walang mapatutunguhan yan. Ngayon, gusto kong ibigay na message. Ang gusto kong POV. Yung sa mga, mga nanonood. Yung mga, lalo na yung mga lalaking naniniwala. Putya. Kung lalaki ka na convince ka dun sa statement ng babae, ano ulit pangalan nun? Huwag mo na pangalanan. Basta Sige. yun. Huwag natin pangalanan. Kasi yung hubadera Blip ko na... na lang. Yung hubadera na babae, supot ka, tanga-tanga ka talaga. Ngayon, ganito kasi siya eh. Simula nung nalaman ko to, nung bata pa ako nung nalaman ko to, ginamit ko na siya ever since sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Kasi 'di ba, Korte Suprema ng Pilipinas, yun sa mga abogado, yun yung pinaka highest level ng argumento ng mga bagay-bagay, 'di ba? Diskusyon ng tama at mali bago bigyan ng hustisya, 'di ba? Bina-background check ka. Tinitignan muna yung karakteristik mo. So ito nga yung binabanggit mo kanina na thirst trapper naman pala yung isa, yung content ganito naman pala talaga yung isa. So, yun yung importanteng consideration sa mga judge bago dumiretso sa kung ano nangyari, sa conclusion, sa kung ano mga nangyari. Yeah. Ano ba sinabi niya, ganito. Kasi actually, yung mga sinabi pa nga, hahanapan pa rin ng ebidensya yun. Hindi pa rin enough yung video. Hindi di ba? pa. So, napakalaking contribution talaga yung sa karakter nyo pa lang. It Karakter. shows. Oo, di ba? Oo. So, yun na nga, para dun sa mga naniniwala, tignan nyo muna yung content ng babae. At sinasabi nga namin dito na dahil parehas sila na nandyan sa bastos na content na yan, wala dyan ang may karapatan na magsabi ng kung ano ang tama. Alam mo bakit nakakapag-react na sila ng ganyan? Totoo. Alam niyo ba't nakakapag-react na sila ng ganyan? May clout na kasi sila eh. Oo. If babaguhin natin yung scenario, itong babaeng to wala tong 3.4 million na follower, and si Yola ba meron mukhang maganda yung 3.4? pupuntahan mo. Okay. Kapag si Yola ba may 3.4M, tas itong babae ang walang ganon, at no clout talaga, I don't think makakapagyabang ka ng ganyan. At ipapa-upload niya pa yun. Yeah. Kasi magka-upload siya ron eh. Meron na kasi siya, may money na siya, may clout na siya, kaya niya nang daragin to si Yola. Hindi na kita kailangan eh. Pero kapag kailangan mo tong si Yola, which is yung mga panahon na hindi pa kayo sikat, no? Ang dami kasing pinasikat na ito ni Yola na babae. Kayo pa yung nagbibeg para mag-upload yan sa inyo. Diba ngayon kasi nasasabi mo yan, mayabang ka na ngayon kasi hindi mo na siya kailangan eh. Malaki na follower mo, boy ka na eh. Diba? Totoo, no? Oh, lumalaki yung ulo ng babae pagka tumataas eh. Usually. Tsaka, gusto ko rin sabihin dito sa babae na to eh, na Saka bro, bago mo tuloy Sige. yan, nag-sorry yung tao, nag-sorry na si Yola. Nag-sorry na pala? Dinilit na yung video, pre. Oo, from the time na nag-aaway na sila, nag-sorry na, tapos dinilit na yung video, pinost pa na ito talaga. Tinuloy niya yung pag-posting. Doon na siya na mali. Mali na nga si Yola, eh. Nag-sorry, dinilit yung video, di-in-upload. Direct upload pa rin tong babaeng to para sabihin na, iyan, follow niya si Yola. Gusto niya tanggalan ng trabaho, pre. Nag-sorry na pala. Binura na pala yung video. Pero Ito sapat yun, sabi niya. Nag-sorry ka sa akin, I know, personal, pero hindi sapat yun. So, ginawa ko tong video na to para sa'yo. Unfollow ka nila. Please cancel Yola. Tiyang ina. So, teka lang pinapa-unfollow niya itong mga lalaki, mga tao na nakafollow kay Yolab kasi nga daw nababastos yung babae. Di ba? Nakita mo yung doon, hypocrisy doon. Hypocrisy. Hypocrite ang putya. Dapat i-unfollow ka rin. Binabastos mo rin yung mga kababaihan eh. You represent what you can only offer sa relationship eh. Hubadera, thirst trap. Tang ina. That's crazy, dude. Hypocrite eh. Mga ganyang hubadera, ako naniniwala ako, time will tell. Again, dahil pagiging hubadera nila, walang seseryoso sa kanila mostly, mauwi sila sa depression. Totoo. Anxiety, depression. Oo. Lalo pa, ito pa, because putok ang videos nila for sure. Why? Because they're young. They're sexy, they're young. Paano pag lumipas na yun? Di ba? Diyan na pumupunta ngayon ang depression. Pagka
again, sabi nga natin kanina, araw-araw merong bagong chicks na umuusbong sa internet na mas bata. Pag ang market mo or ikaw kumukuha ka ng validation through thirst trap at nakasanayan mo yan hanggang sa tumanda ka na, paano po, yung value mo na ngayon is depreciating yung looks depreciating ang looks di ba? Oh. Nasanay ka na doon ka kumukuha ng attention. Ngayong hindi mo na makukuha, saan ka pupulutin ngayon? Patay ka, boy. Depression. Iyak. Di ba? Kaya ako, hindi talaga ako agree dyan. Why? Hindi safe yan sa mga babae. Nakaka-depress yan sa kanila. Oo. Hindi namin to sinasabi. Hindi namin kayo tinitira sa pagta-thirst trap ninyo dahil ayaw lang namin. No. Because hindi nyo nakikita kasi yung downside niyan in the long run. Okay? Masaya yan ngayon because you will get the attention naman nga talaga. But in the long run, hisingiling ka rin yan. Na hindi mo magugustuhan bandang uli. Thirst trapper di ba? Dahil kaya thirst trapper siya, yung ginawa niyang video, basura yung energy, pare. Basura, di ba? Legit. Nagkamali ka. Kasi, kung iniisip mo na finally meron akong ilalabas na video na something na parang magkakambyo sa imahe niya. Kumbaga, mag-aangat, magdadagdag sa credibility niya. Kasi nga, yung pagiging hubadera niya nga, wala namang ginagawa para sa kanya. Yung pala yung tamang term, credibility to speak para sa ganun. Oo. Wala siya nun. Wala. At kung akala niya nga na gagawin ko tong video na to, para ito na magbibigay sa akin ng credibility, wala pa rin eh. Wala pa rin eh. Ang basura yung ginawa mong video. Sabi nga ito nga, na-realize ko lang din ngayon. Di ba sabi ni Francis M, di ba sabi niya, you can't talk peace and habagan. Gagawan din kita. You can't talk respect and be a thirst trapper. Di ba? Hindi pwede. Wala ka doon sa katayuan na ganun para sabihin yan. Now, kung ibang babae magsasabi nun, like yung sinasabi nga namin mga content creator kanina, magbe-make sense at mag-a-agree kami. Pero galing sa'yo, Hindi. mahina yung dating. Mga kapatid ni Kong, pwede. Mga traditional yan. Sila V. Cortez, pwede. Sila Bien, shoutout sa inyo, Team Payaman. Pwede. Ikaw? No. Yung composition niya nga ng litanya niya, di ba? Ang ano eh. Basta, di ba, yung vibe talaga ng ano niya. Parang tanga-tanga. Ganun. Bra. Listen. Hubadera na babae. Wala pa ako nakikita matalino. Ito straight to the point lang Kahit yung mga PR na naging above ko dati, kilala nyo sarili nyo. Minahal ko kayo lahat talaga. Admit, magaganda rin kayo. Pero mostly talaga mga hubaderang nakilala ko, wala talaga matalino. Pre, kahit, halimbawa, mag-memorize sila ng statement sa libro, ganun, i-memorize nila, tapos babanggitin nila, singaw pa rin na tanga eh. Alam mo na hindi niya alam yung ibig sabihin ng sinasabi niya. Bakit mostly sa hubadera, pre, hindi matalino? Pare, kung smart sila, they will not do that in the first place. Di ba? Kasi, ang isipin ng smart na babae, teka, paano ako siseryosohin ng ka-relationship ko kung puno na ng hubad ko yung internet? Paano na lang ang wise na babae yun ang isipin? Paano na lang if I somewhere down the line magkaanak ako, makita yung mga hubad ko na picture video in the internet? Di ba? Bro mo, may video yan. Nakatalikod na ganyan. Tapos titingin sa camera, nakaganon. Tapos gumigiling. Paano? Anong ginaganon? Ayaw, makakat na naman yan eh. Maiklip na naman. Yung gaganyan, basta nakaganyan, pre, tapos tumatalikod, tapos ginigewang yung puwet. Anong itsura nun? Anong pinapakita mo dun? Is it about religion? About pagiging tradition? Hindi sex yun Pinapakita mo na, tinitignan mo yung habang tinitira ka sa puwet eh. Sexualization yun. And then talking about respect. Diba? So, contradicting. Kaya yun ang smart. Ano lang natin, iibahin ko lang, yung smart, hindi talaga malabo talagang gawin yun in the first place. Alam mo ba't nakikinig sila sa atin? Smart We sila. know how to fight. And we're talking about masculinity, pare. We earn good amount of money. Every single month. Maayos na pera dumadating individually.
Hindi dito sa podcast na to kasi wala pa kaming monetary dito and that's fine. Masaya kaming ginagawa ito para sa inyo. But align na align kasi sa sinasabi natin kung ano yung ginagawa natin. Outside, kung ano pinipreach natin, walk the talk. Kaya sila nakikinig sa atin. Doon, Hindi ka tulad mo! Naghuhubad ka! wala nang masama. Linawin ko lang kung gusto nyo maging ubadera, that's fine, that's your life. And hassle nyo yan. Pero wag na kayo bumuga pa sa ganitong parating Tawag ba doon, usapin. yung high horse? Tawag doon, di ba? Pagka nagmamataas, you're on the high horse. Basta wag na kayong gumanon. Wag na kayong gumanon. Alam mo, hindi ko naman sana siya mapapansin at hindi rin naman siya magiging topic nung ano na ito kung hindi na siya gumanon ganun. Wag na siyang bumanat ng respect, blah, blah, blah. Wala namang nagdi-disrespect sa'yo eh. Di ba? Ubadera ka, sino nagdi-disrespect sa'yo? Wala naman eh. Tanggap naman ng taong bayan yan eh. Papantasan ka ng mga lalaki, isi-sexualize ka sa comment, ang sarap naman yan, like that. Tanggapin mo rin. Kasi doon ka pumunta sa way na yan eh. So, hindi mo pwede makuha tong bagay dito, yung pera dito sa thirst trap at modeling ng pagda-thirst trap, pera yan dyan. At the same time, na hindi mo marireceive tong kabilang banda. Laging both way yan. Pag pumunta ka dito, may marireceive kang ganto. Hindi pwedeng maghuhubad ka dyan pero rerespetuhin ka ng buong Pilipinas. Hindi ganun yun. Walang ganun. Hindi rin pwedeng magpa-clown-clown kami dito sa internet. Kaya namin mga tsura namin. Magsuot kami ng tibak. At the same time, magpapaliwanag kami ng masculinity sa inyo. Ayun! Hindi yun papasok. O, di ba? Maganda yan. Maganda yung sinabi mo na yun kasi nga para maintindihan niya. O, sa amin, i-ano mo sa amin yan, ha? Sabi, sige, patingin nga sa inyo, paano yung sa inyo. O, ganito. For example, yun na nga, paano pag we're talking about masculinity here, tapos may post ako na lang, naka two-piece. O, di ba nakakatawa? Hindi nagme-make sense. Putang ina, masculinity, tapos naka two-piece. Wala kang karapatan Tapos magsalita. nagbabading-badingan ako. Wala kang karapatan nun. Wala kang karapatan magsalita nun. Tama. Di ba? Same thing. Same thing din sa inyo. Hindi ka pwedeng magsalita about respect if ikaw nga, hindi mo nare-respeto yung sarili mo. Kaya tigilan natin yung mga ganyang shit. Alam mo kaya, wala lang, in relation dun sa lalaki magsusuot ka ng magbibikini ka, lalaki ka. Wig. Kaya ka pinagdadabutan ng sex ng esmi mo. Ay, Puti. putyang ina. Nagdadamit pang babae ka eh. Drop mic yun, ha? Pagdadamutan ka talaga ng sex ng esmi mo niyan. Gago. Kuya, Bren. Sige, Bren. Punta na ba tayo sa... Kuya Bren. Paborito na sa gilagdag. Ang may tanong, baby. Kaya ka tinitipid, Kuya Bren eh. Dati maayos yan eh. Dati. Pero may pag-asa pa yan hanggat may buhay tayo. Kwentuhan muna kayo, hanapin ko pa to. Babalik ka rin sa katinuan. Ang buhay ay... Ano ba yung gulong ng palad ba yun? Gulong ng Palad, ang hantungan, gulong ng palad. mga ano, nung bandang hapon ng mga palabas, putya. Gago, nakakaiyak daw yun eh, pero hindi ko naabutan eh. Tsaka yung ano, yung Maynila ba yun? Mahal ko Maynila. Yung sasabihin ni Ermat, matulog ka na. Pagka punta ko sa kwarto, biglang maririnig ko, nanonood ka ng TV, paano ako makakatulog? Ay, ito. Hindi ko alam. Meron try ko lang to. Oh, go. So, yung mga gustong marinig yung mga problema nila, gusto yung marinig ang opinion namin. Again, dito, wala kaming filter dito. Okay? No sugar coating. Gusto namin ma-resolve yung issue mo based sa experience din namin na pwedeng makatulong din sa'yo. Di ba? So, huwag kayo mag-expect dito na ang hirsch nyo naman magsalita. Tangina, doon kayo sa ano, maalaala mo kaya mag-send ng letter, wag dito. Oo nga. Boss, pakihide na lang ako. Share ko lang. Mga 2 weeks pa lang kami break ng ex ko. Malupit din yun. Sinamahan ko siya sa wala hanggan sa Ano to, babae, lalaki? Babae to, pare. Okay. Sinamahan ko siya sa wala hanggan sa nagkaroon. Sinimulan ko siya, sinamahan ko siya sa wala hanggang sa nagkaroon kaunti. Galo ah. Basta sinamahan niya nung wala pa hanggang ngayon na meron ng konti na dati nasa squatter area lang kami
hanggang nasa subdivision na. Division. Yeah. Very nice. Kaso Soy, last nung Holy Week, pagkatapos nun, tumawag siya na ayaw na daw niya. Mhm. Bakit kaya? Unfair lang kasi para sa akin. Wala kasing period kaya ako nahirapan basahin. Okay. Nagme-make money kami. Ginalid niya ako sa lahat. Siguro, okay. Ginalid mo pala eh. Oh, medyo ano pala siya. Ayasib. Ginalid niya ako sa lahat, siguro na fall out of love. Siya need daw niya ng space. Bakit ganun, Soy? Marami lang ako question sa sarili ko. Ginawa ko naman lahat. Pero sabi niya, hindi niya daw ako makita sa future niya. Siyempre, masakit. Ngayon, Soy, bumalik na ako 2 weeks pa lang, di ba? 2 weeks pa lang silang break, sabi niya. Oo, 2 weeks pa lang break. Okay. Ngayon, Soy, bumalik na ako sa bahay. Gusto ko ayusin yung buhay ko para sampal sa kanya. Ano gagawin ko, Soy? Giblock na niya ako sa lahat ng social media niya. Ano? Natatawa, pre. Mga tropa nating Bisaya dyan, hindi na magsisend tuloy yan. Hindi, natatawa ako kasi parang Galit ka sa Bisaya. parang yung intro natin na sa social media na word. Parang feeling ko nag-i-intro ako eh. Giblock na niya ako sa lahat ng social media. Ano kaya mali ko po? Sabi niya matagal na daw niya ako minamanmanan last October pa. Pero wala naman ako ginawa. Make money lang talaga. Assist ng mga agents. Bakit mo kasi ginablock do? Ginablock ni Utoy. Ganun lang kaiksi. Yung bagay na hindi niya alam sa boyfriend niya, sa atin niya pa. Sa Sa atin niya pa tinatanong. Oh. So, bakit ba nakikipag-break? Kasi wala kang sinabing lapses mo. Diyan ang hirap sa inyo. Wala nga, oo. So, gusto niya manghula. Manghula lang kami. So, sige, kung okay naman yung babae, I assume okay ka siguro. Doon punta tayo doon. Bakit ako makikipag-break sa'yo? Number 1 na pumasok sa isip ko, okay yung babae pero nakipag-break ako sa'yo is, this is my reason, no? Bakit ako nakipag-break din? Wala pa akong pera. Yun ang nakikita kong isang rason, pre. Pero sabi niya, nagme-make money na raw sila. Oo, nagme-make money. Pero hindi ibig sabihin na successful na. Nagtatry. Sa bagay. Oo, nagtatry. Siguro si tropa, yung boyfriend mo, hindi makapag-concentrate or nape-pressure. Kasi nga, siguro, may sinabi ba siyang age dyan? Walang sinabing age. Kasi ito yung sa akin, no? I-relate ko na lang din. Nakipag-break ako kasi nga, papunta na kami sa edad na dapat yung babae pinapakasalan ko na. Okay. Now, hindi ko kaya, napipressure ako, binrake ko na lang. Binrake ko, sabi ko sa kanya, ayoko sayangin pa yung oras mo sa akin. Wala pa akong kayang i-provide sa'yo. Hindi ko pa kaya. So, break na lang muna tayo para makaharap ka na ng good life para sa'yo. Ako, establish ko muna yung sarili ko. At hindi pa ako confident na mag-move forward pa in terms of making family dun sa babae. Since sabi nga niya, nagme-make money, nagme-make sense tuloy sa akin na baka yung lalaki on the process pa lang ng pag-make money and nakikita niya na hindrance ka, no? Sorry to tell you, hindrance ka sa pag-make money. Kasi nga, syempre, pag may girlfriend ka, isipin niya, putay na, alagain ko pa to. So, solo flight na lang muna ako. Oo. So, yun yung one thing. Iniisip ko, siguro ang in question dito sa inyo, yung klase ng connection nyo kung ano kaya yun. Kasi, magkasama daw sila simula nung nasa squatter pa, tapos nung nililid hanggang makalipat sa subdivision. Siguro may sablay ka talagang ginagawa, hindi mo kasi binanggit Since, nga, no? So, galing sila squatter, pumunta sa subdivision. Ngayon, sabi niya kanina, umuwi na siya sa kanila. Okay, so, yung umuwi na bahay, sa lalaki. Ito pala, ito na sense kong mali. Gusto niya ng revenge. Gusto niya mag-revenge. Parang yun din.
Oh, hindi, pero sinabi niya nga, nanghihingi nga siya. Tinan mo, ito sabi niya. Teka lang. Giblock niya ako sa lahat ng social media. Oh, ano kaya ang mali ko? Sabi niya, Giblock. sabi ng lalaki, matagal niya na daw akong minaman-manan last October pa. Pero sabi niya, wala naman talaga akong ginawa. Oh. Ngayon, ang gusto niya mangyari. Ngayon, Soy, bumalik na ako sa bahay. Gusto ko ayusin yung buhay ko para isampal sa kanya. Yun. Oh. So, nagme-make sense nga. Nakita niyang hindrance nga tong babae, Oo. pre. May ginagawa ka talagang mali. Oo, masakit ka sa... Malamang pinapasakit mo yung ulo ng lalaki. Malamang yun. Kasi very low chance na yung sinabi mo nga na simula sa squatter, nagtutulungan kayo, natutulungan mo siya hanggang makalipat kayo ng subdivision. Dapat nga, alam mo, pag magkarelasyon, pag dagdaan sa ganung phase, halos silyado na yun Hindi na eh. mauga yun. Hindi na mauga yun eh. Totoo, I totoo. agree. Alam mo, makikita kong similar na situation. Pwede naman natin ito banggitin dahil nasa public naman to. Banggitin ko Sige, si Doggy saka si Chicks. Ha? Solid ba sila? Solid Gago ka sila. ba ito binanggit, pre? Di ba si Doggy saka si Chicks, sila rin yung magkasama. Tapos eventually, ex na. Ang pinakasalan ni Chicks, di ba si Osas? O, so ang punto mo, si Chicks, tangina kasi binanggit mo kasi yung pangalan eh. Sabi naman ni Doggy. Sinabi rin ni Doggy in Kasi public naman, yun. public naman, okay yun. Na masakit talaga ulo niya kay... Ulo lang ako, sige tuloy. Na masakit talaga ulo niya kay Chicks. Ulo lang ako. Pero alam mo, kung di nga ako Pero sa tangina, ako mag-agree naman talaga ako. Hindi na sabihin ni Doggy, aurahan ko pa lang sila sa mga lumalabas na video nila. I would say this chick is, you know, if you know, di ba? Hindi ito yung tipo ng chick na mabibigyan ako ng peace sa bahay, I would say. Tsaka tingnan mo pre, nung... Spicy. The way how she talks. Alam mo pre, nung... Alam mo pre, nung... Gets ko. Naaalala ko nung time na yon. Kasi sumali nga, si MG kinontent din yun eh. Na hindi agree si MG kung paano dinrap ni Doggy yung relationship nila eh. Pero nakita ko si Doggy nun talagang dire-diretso lang. Wala nga siyang sinagot halos eh. May isa kasing video yung lumabas nung pare, grabe kasi talaga masakit magsalita yung tao eh. Si Si Chicks. Di sabihin ko na. Wala naman akong pakialam. nasa Kahit public magkano naman sila. kasi, hindi naman natin inimbento eh. Oh, video kasi na lumabas na gago sinisigawan niya talaga si Doggy. Even though nandun yung mga player, yung mga bata. Syempre yung mga batang yun, nilolook up si Doggy pare. Imagine mo yung dami ng respect ng mga player na syempre si Doggy ang manager, si Doggy ang boss. Kuya Doggy yan, parang role model nila yan. Tapos Oo. sigaw-sigawan ka, darag-daragin ka. Meron live stream pa yun ha. Milyong tao ang nakanood nun, pare, darag-daragin ka ng babae. Ako nga pre, pag yung bitch ko, halimbawa, may kasama akong bitch ko, nandiyan yung mga tropa, Rapper, bitch. hoe ko, yung bitch ko. Nandiyan tropa, halimbawa, nag-happy-happy na tayo, nandito yung bitch ko. Tapos pinahiya ako. Yung ganun lang, kumaga, goofing around lang tayo. Go. Goofing around lang tayo, nagiinuman. Hindi ako papayag na papahiyain mo ako sa harap nun ha. Baka masampal talaga kita on the spot. Goofing around lang yun, inuman lang yun. Ngayon ko kay Doggy sa mga player niya, trabaho yun. Trabaho yun. Tapos papahiyain mo ng ganon. Yeah, profession yun pare. And it can be destroy your brand sa isang maling emotional na kilos ng babae mo. Pwedeng mawasak ang buong karera at future nyong dalawa. I Diba? see. Okay. Kasi pinapagalitan niya yung yung si Doggy. Pinapagalitan Tinatawagan yun sa sila. lahat ng no? Tangina, medyo mabigat nga yun. Mahirap nga yun. So going to your point, pare. Going to your point. So, ako, dahil wala naman siyang binigay na variable, ko yun. Itatapat ko na baka ganito yung klase ng situation niya. Kaya kahit tinulungan niya pa from squatter hanggang makaabot sa subdivision, talagang yung lalaki, hindi, buo na loob ko. Iiwanan na talaga kita. Buti, sabi niya yun no? Kasi minanmanan daw siya Oo. So may na-observe nga na something sa kanya. Kasi, ito, I'll give an example na lang na galing squatter na lumipat sa subdivision naging solid. Yung parents ko. Diba? Namatay na lang si airpat. Buo pa rin naman sila Ganun yun. Just naniniwala ako doon, pre. Kasi galing hirap, di ba?
tapos sa sarap. Sobrang epic nun. Epic nun. Epic talaga yun, pre. Parang anime yun na tropa mo nakasama. Sila Naruto, biglang lumakas sila, magkakasama sila. Solid eh. Galing, alam mo, kilala mo ng karakas ng bawat isa eh. And nakala ng mga, hindi, mabalik ko lang doon sa kanina, nakala Sige. ng mga tao na tayong naka-squatter to subdivision, kasama natin yung babae natin, akala nila masarap sa feeling natin iwanan yung babaeng yun. Oo, tama. Akala nila hindi mabigat kay Doggy na iwanan si Chicks that time. I'm pretty sure nasagad yan. Nasagad yan. Gusto ni Doggy samahan yun. Gusto natin mahalin yung babaeng nag-stick sa atin ng rock bottom. Pero hindi natin gusto mabunga ng sobrang disrespectful. Grabe. Hindi masishield yan. Tandaan niyo lahat ng mga nang bash kay Doggy that time. Hindi masishield yan nang sinamahan mo ako ng rock bottom at pwede mo na akong bastusin ngayon dahil sinamahan mo ako that time sa pinakababa. Tama. Kasi ang tinitignan ng mga tao that time, kingina ka Doggy, pumera ka lang, kinalimutan mo na to. Pumera ka lang. Hindi sapat yon para darag-daragin mo ako, bastusin mo ako. I-hold mo pa rin yung respeto mo sa akin. Kung dati, ikaw nagpapakain sa akin, nilulunok ko lahat ng kabastusan na sinasabi mo sa akin at pagmumura mo sa akin, pagbubunganga mo sa akin. Maybe yun dinaanan ni Doggy yun. Maybe yun nalunok niya yun that time kasi wala magpapakain sa kanya eh. 'Di ba? Hindi porket may pera si Doggy, pwede niya pa rin i-tolerate yung gaya na to-tolerate niya dati. Magkaiba yun. Hindi rin lumaki ulo niya, I guess. Hindi Sadyang hindi niya na kayang lunukin eh. 'Di ba? Ito pa ang mahirap sa kanila, no? And nakikita natin ito sa mga ibang nire-review natin. Kanina, yung babae, nagkapera, gusto niya nang bitawan yung lalaki. Di ba? Ito naman, kasama lang din sa pagyaman, pero parang mas lumala rin yung ugali. Para bang, alam mo kaya tuloy nagbi-make sense tuloy yung sinasabi mo talaga na wag mo silang bigyan ng ng trabaho. Wag pag-growin, wag Parang bigyan ng trabaho. pre, nagwo-worsen ba? Alam mo yun? Ito, hindi, maano ko lang muna, no? No disrespectful naman to sa mga both people. Ang pinag-usapan lang naman namin dito, I know may mga kanya-kanya na sila masayang family. Ang pinag-usapan lang naman namin dito, kaya sila nabanggit, sila yung madaling i-example na makaka-relate ng mga tao. And ang tinutukoy namin, hindi yung specific person. Yung specific action nila during that time, ba't sila naghiwalay. So kung kung napanood nyo to, halimbawa, yung mga asawa nila masaktan dyan, tapos magre-react na naman, intindihin mo na maigi. Hindi nga, isusunod ko nga dahil total, ginamit ko silang halimbawa, di ba, ninindigan ko yun. Gagawin ko rin silang halimbawa ulit. Dahil dito nanghingi siya, ano daw ang gagawin niya. Sundin mo rin yung path ni Chicks. Naghanap siya ng osas niya, pinakasalan siya. Mukha namang masaya silang dalawa eh. Yeah. Ganun ang gagawin nitong letter sender. Maybe hindi na fit kasi si Doggy doon sa lifestyle na meron pa sila noon eh. Hindi na fit. Kasi nga, nagkapera na siya and lumabas. Kasi pang lalaki to, legit lalaki. Lalabas ang totoong standards ng lalaki once magkapera to. Hindi ma-exercise ng broke na lalaki yung standards niya kung wala siyang pera. Lulunukin niya ang dapat lunukin niya dyan, pre, makasurvive lang. Ganyan ang lalaki. Ito nga so para lang, dahil neutral naman pwede ba tong halimbawa na hindi binigay ni Chicks yung submission kay Doggy noon? That time? That time. Hindi, parang siguro wala dun yung compatibility, hindi nararamdaman ni Chicks yung submission kay Doggy. Pero nakita niya kay Osas yung submission na ibibigay niya. Pwede, diba? possible. Laking tao rin naman talaga nun di ba? Si Osas great provider din naman. So, isa ring factor din yan na kaya ganun nag-react si Chicks at medyo nagiging masculine siya kay Doggy. Maybe kasi yun yung best position na pwede niyang gawin that time. Tsaka bilang neutral lang din yan kulit din naman ni Doggy. Medyo. Diba? Sa online nagpapakita na hindi kita, pag may babaeng maganda, hindi talaga kita kakayanin. Yung mga ganun ba? Na talagang pinapakita niya na tegas siya, na tinitikasan na siya, ganun. Tapos mahuhuli, di ba? Oo, di ba? So yun, tama nga yung may punto yun. Pwedeng hindi kasi Osas vibe to si Doggy na hindi click talaga kay Chicks. Kaya nag-iwalay sila. Oo, di ba? Yun na lang yung mabibigay nating sa compatibility kasi pinakasalan pa nga siya nung kasal pa nga sila di ba? Pwede kasi magsama ang dalawang tao kahit hindi pa naman compatible eh. Pwede yun eh. Nangyayari yun, nagtatagpo yun. Depende lang sa pangangailangan ng bawat isa.
Ito. Do you agree na meron mga taong nagkakarelasyon dahil depende sa pangangailangan ng isa't isa? Oo. Di naman necessary kahit iba interest. Kunyari, iba yung sila lalaki gusto workout, yung isa iba. Kunyari. Okay lang din naman eh. As long as kumbaga sa relationship nga kasi, di ba, parang ang tawag dun sa word na yun. Para yung nga give and take, di ba? Kung yung lalaki yung babae, binibigay yung kailangan ng lalaki. Diba? Gusto ko sex, binibigay niya. Si babae naman, iba hilig, pero binibigay ni lalaki. Gusto mo gift-giving, act of service. Mag-work talaga. Tama. Kahit magkaiba pa yan ng political views, kunyari, isa, DDS, yung isa, Lenny. Diba? Magja-jive yan kung talagang yung emotional, physical need, mental, binibigay nung isa. Magja-jive pa rin. Pero do you agree na, ang instant ko kasi dyan, ang lalaki, once magkapera yan, hindi naman yan hihiwalay ng babae dahil yumaman siya. Hindi. Ang lalaki, mas na-exercise niya na yung boundaries and standards niya. Kumbaga nagmamaterialize yung yung kanyang standards pag yumaman. Pag yumaman, Oo. na dating nakatago. Totoo. Kasi for example, lahat naman tayo gusto natin ng sexy. Di ba? By default, pag lalaki. Now, pag may nagmahal na sa'yo, hindi ko kaya ma-exercise. Kunyari, kung sino lang ang kaya ko at that time. Kunyari, medyo chabi-chabi, basta mahal ako. Basta mahal ako. Yun na naman, basta mahal ako. Now, pagka yumaman na yan, siyempre, pumapasok yung confidence eh. Pumapasok kumbaga yung confidence mo, yung paniniwala mo na tama pala itong ginagawa ko. Kasi yumaman ako eh. Tama. Pag lalaki ka, di ba? Doon mo malalaman na tama yung ginagawa mo pagka dumadami yung resources mo, dumadami yung connection mo. So, yung iniisip mo na gusto ko ng sexy, babalik yun, pre. Sasabihin mo, mas tama to. Tama. Gusto ko ng sexy talaga. Kaya kaya nga sabi ko kanina, nagmamaterialize siya. Mas tumitiba yung standard. Mas aangat at titibay. Anong solusyon nyo naman doon sa question ng babae? Hindi, ang naging solution ko nga, gayahin niya nga si Chicks nga, maghanap siya ng... Kasi wala na, binitawan na siya ng lalaki. Binitawan na siya, bumalik na siya eh. Nandun nga siya sa, nasa revenge na Huwag state siya mag-revenge. Yo. Maghanap na lang siya ng osas niya, parang si Chicks. Na mag-fit sa frame niya na makakapagpabalik ng pagiging feminine niya. At hindi na siya magiging masculine pa. Ang babae kasi, ang babae iniiwanan niya, naniniwala ko kasi masyadong abusado, bungangera. Ang lalaki kasi hindi naman bibitaw sa babae yan. Yun nga eh. Kumbaga, tayo ang binibitawan ng babae, tayo ang nagbubukas ng pinto. kung tutusin, kahit halimbawa, physically, hindi ganun ka-desirable yung babae, di ba? Kasama niya sa hirap, pero siya yung katuwang nung lalaki, so magkasama sila hanggang yumaman, hindi physically fit, hindi desirable yung babae. Pero, basta hindi mo lang naman pinapahiya yung lalaki, malaki ang chance na hindi ka bibitawan nun. Pero isang factor din yun. Kasi from the fact na ang taba mo, pinapahiya mo rin ako. Sa bagay, hindi kasi ang susunod ko, pre, kung gano'n ang sitwasyon, mambababae na lang yung lalaki. Pero hindi ka nun hindi ka nun, hihiwalayan. Tanggapin mo na mababae yan kasi ang taba mo na. Yun nga. Yun nga ang point ko. Kasi syempre titira ng sexy yan. Tanggapin mo. Kung ayaw mong tumira ng sexy yan, ayusin mo katawan mo. Tapos simutin mo palagi asawa mo. Yun lang tayong solusyon dun eh. Yeah. Totoo yun. So, again, yung mindset mo na revenge, again, hindi na kagad maganda yung mindset mo. So, alisin mo yun. Self-realization ang sagot sa'yo. And then, adjust. Kung ano yung sa tingin mo maling ginawa mo previously, huwag mo na ulitin sa next para, alam mo na, smooth sailing ng next relationship mo. So yun mga pare, kung gusto mo ng mga ganong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Andy Sabot Podcast. Babalik kami. PM gang. Walang pake. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan.
Minsan laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel.